ba? Tama daw. Hindi. Sinungaling ka eh. Sinungaling ka eh, gago ka, di ba? Kaya usapan tayo kahapon, di ba? Pipili ka, tama kakatapat mo. Umanda ka, hindi ako titigil at di ka makukulong. Ayop ka! Gago ka! Di pa ako tapos sa'yo ha. Pag nakalaya ka ito, may kaso ka na sa akin! Hayop! Meron ka pang kaso sa Marikina, tandaan mo ha? May hearing pa tayo. May hiling pa kayo. Karma sa iyo ginagawa mo. Karma yan. Ano mukha mo, ha? Ako sa loob mong loko. Sinasabi, manager ka. Kasalukuyan na rin palang dinidinig ang kasong estafa laban sa kanya sa lungsod ng Marikina. May mo ko labanan. Marami kang pananakot sa akin dati, di ba? Sabi niya sa akin na may warrant of arrest na daw ako. Ako ba ipapakulong niya? Gago ka ba? Ma'am, tama na po. Tama na po. Okay na po. Nasa custody na po ng pulisya. Ang lahat ng bintang laban kay Paul, isa-isa niyang sinagot. Una, bakit handler ang posisyon na inilagay mo sa kontrata? Kasi syempre, kung tatrabaho sa call center, ang tawag sa'yo, call center agent. So may hawak kang talent, talent handler ka. Pati sa case unclosed ng GMA7, kasali ka rin? We went like 3 times to be part of case unclosed, which can be verified. Sa case and close kasi before, every week kaming may reenactment. So every week, iba't iba rin yung set of talents namin. Ayon mismo dun sa talent coordinator namin, wala kaming naging talent na nagngangalang Paul Mascarino. FYI, iho, matagal nang wala ang case unclosed. Ano ang mensahe mo sa mga naging biktima mo? Sorry if they have felt that I betrayed them or niloko sila. Ang nakuwang peking GMA ID sa kanya, inusisa rin namin. On my wallet, I only have 3 identification cards. 1 PIN, 1 postal, 1 police clearance. That's it. Ano ito? Guni-guni? Kilala rin po pa kayo ng editor-in-chief ng isang magazine na binabanggit ninyo? She was the one introduced to me by that photographer. This photographer I knew from was offered that, oy, if you can get this one, you can submit the pictures and you get paid. Ipinasuri namin sa isang psychiatrist ang kalagayan ni Paul. Kasi ang mga estudyante ay, ang iba dyan is gullible din, no? Madali silang maniwala, lalo na pag ang isang nagsasalita ay parang totoo ang mga sinasabi. Ang isang tao may antisocial, no, na personality disorder ay napaka-convincing magsalita. They can be very charming. Ang ganitong kalagayan pala ay lubang nakakaalarma at dapat maagang masolusyonan. Ganun pa man, hindi pa rin ligtas si Paul sa kanyang pananagutan sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang mga asunto na isinampa natin laban dito kay Mr. Paul, Article 316, 315 and 316. At ito ay meron 2 to 4 years imprisonment kung mapapatunayan na nang estafa siya. We also decided to file threats against him, that is Article 282 ng Revised Penal Code. At may kulong to ng minimum of 3 months. Minimum ho, yung ibig sabihin nun, it can go up to 6 years. Sinamahan namin ang biktima sa mismong Meg Magazine. Baon niya ang pagpapakasakaling baka ito na ang una niyang hakbang para abutin ang pangarap. Samantala, si Paul, kung noon sa entablado siya umaarte, ngayon nararanasan na niya ang role ng isang preso sa tunay na buhay. Dahil ang kapalit ng panloloko ay hindi kasikatan kundi kaparusahan dapat pagbayaran. Susunod, live show sa Sineyan patok sa Takilya sa Bulacan. Hindi lang pala si Pinking naloko ng talent manager kuno, may 2 pang nauna. Ano ba ang meron si Ginoong Mascarino at nakapangbibiktima siya ng basta-basta?
Si Paul Anthony Mascarino hindi lang daw malang profesor at teacher sa paaralan ng mga estudyanteng itatago natin sa mga pangalang Pinky, Reese at Sandy, kundi astang talent handler rin daw at mistulang lover boy pa. Kung si Sandy siningil ng 12,000 piso para ayusin di umano ang mga grado sa paaralan, abay si Pinky pinagubad niya sa harap ng webcam para sa modeling career daw ng dalaga. Samantalang si Reese ginawa raw secret love team kapalit ng pangakong pagiging sikat. Matapos makumpirma ng investigador na peking talent handler nga si Paul, inilapit namin ang reklamo sa Manila Police District General Assignment Section. Ang plano, isang entrapment operation laban sa isinumbong na impostor. We decided na magkaroon ng entrapment operation, bibigay yung pera na hinihingi niya, and once na-consummate ang pagbigay ng pera, huli na siya. 5 oras pa ang aming hinintay bago tuluyang nagsabi si Paul kung saan mangyayari ang contract signing. Nang ibigay niya ang hudyat kung saan tumulak na ang aming grupo. Pero sa pagkakataon ito, hindi na siya behind the scenes dahil siya na mismo ang title role sa true to life na eksena. Isang kainan sa gilid ng paaralan ng napiling tagpuan. Pinirmahan ni Paul ang kontrata matapos ito ay si Pinky naman ang kanyang pinapirma. Magko-contract signing na po. Niyaya niya po ako mag-hotel po, pero hindi nga po natuloy kasi doon na po pumasok yung mga polis po para po hulihin siya. Dahil huli sa akto ang pagpapanggap ni Paul, isang take lang, agad na siyang dinakma ng mga pulis. Aray! Aray ko! Aray! Teka lang po, teka lang. Teka lang. Oo, naka. Pagka. Basta ba yan? Wala pa. Sa loob ng sasakyan, hindi na makapalag ang inirereklamong binata. Relax ka lang. Teka lang. Gaganyan lang ako. Walang gagawin. Likod mo lang kamay mo para hindi ka magmo. Sinuri namin ang kontratang pinagpirma ni Pong kay Pinky. Nakalagay rito kung magkano ang talent ni Pinky at kung ano-anong benepisyo ng pagiging model. May binabanggit pa ritong pangalan na talent acquisition manager ng isang magazine. Pero, nang tanungin namin ang editor-in-chief ng nabanggit na magazine, major problem pala ito para kay Paul. I've never heard of that person. Hindi namin siya kakilala at saka hindi rin siya connected sa Meg. Sa paraan daw ng pagre-recruit ni Paul, malabong may kinalaman siya sa kanila. Actually, when we get models for Meg, there's a talk between the agent or the agency and the editor, the person who's gonna book. And then, of course, they go to the studio or they go to the office, the contract. Dapat at least may logo or dapat pumunta sa office. Pero when I saw the contract you showed me, that's not ours talaga. Nabawi mula sa kanya ang isang peking ID card ng GMA7 at registration form ng isang eskwelahan. Habang kinukunan ng impormasyon, si Paul hindi nakatiis sa mga dalagang nagre-reklamo. Mami ko nga pala. Tayo kahapon, hindi mo ako sinutot. Gago ka? Di ba may usapan tayo kahapon? Hindi. May usapan kami kahapon yan eh. Nang sisiputin mo, di ba? Hindi. Sinungaling ka eh. Gago ka, di ba? May usapan tayo kahapon. Pipili ka ang tama kakatapat mo. Umanda ka, hindi ako titigyan at di ka makukulong. Ayop ka! Gago ka! Di pa ako tapos sa'yo ha. Pag nakalaya ka ito, may kaso ka na sa akin! Hayop! Meron ka pang kaso sa Marikina, tandaan mo ha? May hearing pa tayo. May hearing pa kayo. Karma sa iyo ginagawa mo. Karma yan. Ano mukha mo, ha? Ako sa loob mong loko. Sinasabi, manager ka? Kasalukuyan na rin palang dinidinig ang kasong estafa laban sa kanya sa lungsod ng Marikina.
Papayin mo ko labanan. Marami kang pananakot sa akin dati, di ba? Sabi niya sa akin na may warrant of arrest na daw ako. Ako pa ipapakulong niya. Gago ka pa. Ma'am, tama na po. Tama na po. Okay na po. Nasa custody po ng pulisya. Ang lahat ng bintang laban kay Paul, isa-isa niyang sinagot. Una, bakit handler ang posisyon na inilagay mo sa kontrata? Kasi syempre, kung tatrabaho sa call center, ang tawag sa'yo, call center agent. So may hawak kang talent, yung talent handler ka. Pati sa case unclosed ng GMA7, kasali ka rin? We went like 3 times to be part of case unclosed, which can be verified. Sa case and close kasi before, every week kaming may reenactment. So every week, iba't iba rin yung set of talents namin. Ayon mismo dun sa talent coordinator namin, wala kaming naging talent na nagngangalang Paul Mascarino. FYI, iho, matagal nang wala ang case unclosed. Ano ang mensahe mo sa mga naging biktima mo? Sorry if they have felt that I betrayed them or niloko sila. Ang nakuwang peking GMA ID sa kanya, inusisa rin namin. On my wallet, I only have 3 identification cards. 1 TIN, 1 postal, 1 police clearance. That's it. Ano ito? Guni-guni? Kilala rin po pa kayo ng editor-in-chief ng isang magazine na binabanggit ninyo? She was the one introduced to me by that photographer. This photographer I knew from was offered that, oy, if you can get this one, you can submit the pictures and you get paid. Ipinasuri namin sa isang psychiatrist ang kalagayan ni Paul. Kasi ang mga estudyante ay, ang iba dyan is gullible din, no? Madali silang maniwala, lalo na pag ang isang nagsasalita ay parang totoo ang mga sinasabi. Ang isang taong may antisocial, no, na personality disorder ay napaka-convincing magsalita. They can be very charming. Ang ganitong kalagayan pala ay lubang nakakaalarma at dapat maagang masolusyonan. Ganun pa man, hindi pa rin ligtas si Paul sa kanyang pananagutan sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang mga asunto na isinampa natin laban dito kay Mr. Paul, Article 316, 315 and 316. At ito ay meron 2 to 4 years imprisonment kung mapapatunayan na nang-estapa siya. We also decided to file threats against him, that is Article 282 ng Revised Penal Code. At may kulong to ng minimum of 3 months. Minimum ho yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, it can go up to 6 years. Sinamahan namin ang biktima sa mismong Meg Magazine. Baon niya ang pagpapakasakaling baka ito na ang una niyang hakbang para abutin ang pangarap. Samantala, si Paul, kung noon sa entablado siya umaarte, ngayon, nararanasan na niya ang role ng isang preso sa tunay na buhay. Dahil ang kapalit ng panloloko ay hindi kasikatan kundi kaparusahan dapat pagbayaran. Susunod, live show sa Sineyan, patok sa Takilya sa Bulacan. Hindi lang pala si Pinking naloko ng talent manager kuno. May 2 pang nauna. Ano ba ang meron si Ginoong Mascarino at nakapangbibiktima siya ng basta-basta? Si Paul Anthony Mascarino hindi lang daw malang profesor at teacher sa paaralan ng mga estudyanteng itatago natin sa mga pangalang Pinky, Reese at Sandy, kundi astang talent handler rin daw at mistulang lover boy pa. Kung si Sandy siningil ng 12,000 piso para ayusin di umano ang mga grado sa paaralan. Abay si Pinky pinagbubad niya sa harap ng webcam para sa modeling career daw ng dalaga. Samantalang si Reese ginawa raw secret love team kapalit ng pangakong pagiging sikat.
Matapos makumpirma ng investigador na peking talent handler nga si Paul. Inilapit namin ang reklamo sa Manila Police District General Assignment Section. Ang plano, isang entrapment operation laban sa isinumbong na impostor. We decided na magkaroon ng entrapment operation, bibigay yung pera na hinihingi niya, and once na-consummate ang pagbigay ng pera, huli na siya. 5 oras pa ang aming hinintay bago tuluyang nagsabi si Paul kung saan mangyayari ang contract signing. Nang ibigay niya ang hudyat kung saan tumulok na ang aming grupo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya behind the scenes dahil siya na mismo ang title role sa True to Life na eksena. Isang kainan sa gilid ng paralan ng napiling takbuhan. Pinirmahan ni Paul ang kontrata matapos ito ay si Pinky naman ang kanyang pinapirma. Magko-contract signing na po. Niyaya niya po ako mag-hotel po, pero hindi nga po natuloy kasi doon na po pumasok yung mga polis po para po hulihin siya. Dahil huli sa akto ang pagpapanggap ni Paul, isang take lang, agad na siyang dinakma ng mga pulis. Aray! Aray ko! Aray! Teka lang po, teka lang. Teka lang. Oo, basta. Basta ba yan? Wala pa. Sa loob ng sasakyan, hindi na makabalag ang inirereklamong binata. Teka lang. Gaganyan lang ako. Walang gagawin. Likod mo lang kamay mo para hindi ka magmo. Sinuri namin ang kontratang pinagpirma ni Pong kay Pinky. Nakalagay rito kung magkano ang talent ni Pinky at kung ano-anong benepisyo ng pagiging model. May binabanggit pa ritong pangalan na talent acquisition manager ng isang magazine. Pero, nang tanungin namin ang editor-in-chief ng nabanggit na magazine, major problem pala ito para kay Paul. I've never heard of that person. Hindi namin siya kakilala at saka hindi rin siya connected sa Meg. Sa paraan daw ng pagre-recruit ni Paul, malabong may kinalaman siya sa kanila. Actually, when we get models for Meg, there's a talk between the agent or the agency and the editor, the person who's gonna book. And then, of course, they go to the studio or they go to the office, the contract. Dapat at least may logo or dapat pumunta sa office. Pero when I saw the contract you showed me, that's not ours talaga. Nabawi mula sa kanya ang isang peking ID card ng GMA7 at registration form ng isang eskwelahan. Habang kinukunan ng impormasyon, si Paul hindi nakatiis sa mga dalagang nagre-reklamo. Mami ko nga pala. Tayo kahapon, Patuloy mo ako sinuto. Gago ka? Di ba may usapan tayo kahapon? Hindi. May usapan kami kahapon yan nang sisiputin mo, di ba? Hindi. Sinungaling ka gago ka, di ba? May usapan tayo kahapon, di ba? Pipili ka ang tao makakatapat mo, umanda ka, hindi ako titigil at di ka makukulong. Ayop ka! Gago ka! Di pa ako tapos sa'yo ah. Pag nakalaya ka doon, may kaso ka na sa akin! Hayop! Meron ka pang kaso sa Marikina, tandaan mo ha? May hearing pa tayo. May hearing pa kayo. Karma sa iyo ginagawa mo. Kasa yan. Ano mukha mo ah? Ako sa loob mong loko. Sinasabi manager ka? Kasalukuyan na rin palang dinidinig ang kasong estafa laban sa kanya sa lungsod ng Marikina. Pangin mo ko labanan. Marami kang pananakot sa akin dati, di ba? Sabi niya sa akin na may warrant of arrest na daw ako. Ako pa ipapakulong niya. Gago ka pa. Ma'am, tama na po. Okay na po. Nasa custody na po ng polis yan. Ang lahat ng bintang laban kay Paul, isa-isa niyang sinagot. Una, bakit handler ang posisyon na inilagay mo sa kontrata? Kasi syempre, kung tatrabaho sa call center, ang tawag sa'yo, call center agent. So may hawak kang talent, talent handler ka. Pati sa case unclosed ng GMA7, kasali ka rin? We went like 3 times to be part of case unclosed.
which can be verified. Sa case and close kasi before, pwede kaming may reenactment. So every